type ng animals po at nakakreate tayo ng tirilo. Yung nakinig po kasi yung baboy, sabi kasi nila yung mga binilap po dati, sinitiaring nila na ang binilan po. Mas matibay daw kasi sa sakit yung ano na crossbreeds. Crossbreeds pala tawag doon. Crossbreeds na ang isa ng EA na siya. Ibig sabihin ng crossbreeds. Yung may halo Tagalog, may halo ito. Yung bang ano matawagin? Yung bang lahi ng baboy, kaya crossbreeds. Yung nari yung alaga ko, crossbreeds. Eh, sa observation ito naman, matatag talaga sa mga sakong kanyang crossbreeds ay sabihin sa mga talagang matawag sa hindi crossbreeds. Ang alaga ng baboy. Isang ano kasi ang pag-aalaga ng baboy, yung extra income. Lalo halimbawa, pag nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa. Pwede kang ginhawa kasi mag-alaga ng baboy. Pakainin mo lang, paliguan mo. Tapos pagka nakalaki mo, paano mo, extra income talaga. Kung mapapalaki mo ng maganda, mas maganda ang kita. Buhay nagsimula sa pag-aalaga pa ng Yung ano kasi noon, walang mapaglibangan. Pag nasa bahay lang ako, pag day off ko, walang man lang yung mga na... Kung sa ano yung para bang extra income na rin pag nag-alaga. Nag-alaga kasi noon, pag day off ko, pag inaalagaan, yung pinaliliguan, nakakaalog din minsan. Pagka pinaliliguan, wala talon yung baboy. Para bang maganda. Unang way talaga, extra income. Kasi kung nakanap talaga ang baboy, extra kita. Diba? Tapos, ano pa ba? Una, pangalawa, nandun din yung kinakabahan na baka tamaan ng sakit. Kasi lumalaganap na yung sakit natin. Tapos, magastos din kasi kailangan mo na i-check. Kailangan mo ng vitamins. Kailangan mo na i-check up bakit yung minsan ay nagtatae, minsan ay bakit malungkot. Ikaw na may-ari. Ano mo siya, mapapansin mo bakit gano'n yung baboy ko din. Kailangan ipa-check mo pa rin. Sa veterinaryo. Gano'n po kadami yung kinakain ko ng baboy? And kailan po pinapakain ng baboy? At paano paliguan ng baboy? At ano ang vitamins na tinitake ng baboy? Una, sa pakain ko nung bagong bili ko yung baboy ko, hanggang sa piik ba, hanggang sa lumaki na nung nasabihin ko na pakain. Oh. Noong una, pre-starter, sumunod, starter, pagkatapos, yung grower na. Tapos nung sa grower kasi at saka dun sa pre-starter, halos dapat mas matagal yung sa pre-starter at saka dun sa starter kaysa dun sa grower. Sa grower kasi dun yung pwede mo na siyang ibenta. Pagkatapos, ang pakain ko lang naman ng baboy ko, umaga at hapon. Sa umaga, papakainin mo siya nung maliit pa yung baboy ko, siguro mga kalahating kilo kada isang pakain. Hanggang sa tumaglag mga additional ng pakain. Kasi syempre, di ba, lumalaki yung baboy, mas papalaki yung kain niya. And then, sa vitamins naman at saka sa pakain sa ginagamot ko sa kanya, nandun yung pupurgahin mo siya, tapos nandun yung bibigyan mo siya ng vitamins para pampagana, tapos yung maraming klaseng minsan kasi sa veterinaryo ko na lang din kasi pinagagawa yung mga pasaksak-pasaksak. Yung ganun ang ginagawa ko sa kanya. Kailangan talaga kumpleto ba yun para matibay sa sakit ng baboy. And then, tapos paano ko ba? Paano po paliguan ng baboy? Pag pinapaliguan ko, papakainin ko siya. At tapos pagka pinapakain ko, diretso maligo na siya, diretso linis. Tapos pagtanghali, lalo't mainit, kailangan mo pa rin siyang liguan para yung katawan ng baboy maging fresh. At laging dapat malinis yung kulungan. Yun lang naman ang mahalaga dun sa baboy, malinis ang kulungan para iwas ito. Magkano naman po yung price po ng benta? Sa kulig ba o dun sa patin niya? Ano po?
Nari po sa partner po. Sa partner kasi, una muna tayo sa kulit. Sa kulit kasi nung napaanak ko yung baboy ko, mura kasi yung bentahan noon. Parang 1.5 ng isang piraso. Kasi uso yung mga sakit noon. Eh ngayon, pinalaki ko yung baboy ko. Nung pinalaki yung baboy ko, ginawa ko siyang litsunin. Litsunin ko tawag yun, mga galon. Yung mga Basta litsunin siya, mga ano lang siya. Yung una, tumitimbang ng 30, 35 pataas. Eh, 200 kinuha sa akin nung buyer. Ibigay ko sa 200. Eh, bumitimbang ng 300 kilos. Ay, 30 kilos mahigit ang isa. Yun sa ano na yun, sa 200, ikita ko doon. Eh, mas maganda kung sana, partner. Malaki. Sa pag-negosyo po sa palaki na pagpulong natin. Kasi na-gusto. 2,000 na. Everyday, siguro everyday, nag-start kami ng pagsakit ko. At everyday or half. Kasi umagang hapon ng pagkain yun. Nung maliit pa yun, naman ulit. Kalahating kilo ko. Estimated ko yun. Kalahating kilo sa umaga, kalahating kilo sa hapon. Nasaan ako, isang kilo. Tapos yung kapatakain. So, kapatakain. Tapos, lumaki na. Lumaki. Isa lang kasi start noon, ginawa ko lang siyang inahin. Tapos, ginawa ko na siyang inahin, ay ko na siya. Pag-anak ng 10. Unang anak sa mga. Tapos, pinagakot lang ako, ilang pilit ko, kasi medyo mura betlahan ko. Ay, betlahan na gagawin na yun. Lalaki ko, ginawa ko siyang partner. Naging 200 per kilo. Yun, kumita ko ng 20 doon. Katulog sa partner, kasi mental, sa halos sa 200 per kilo, hindi pa yung isa ng halos per 3.5 pataas. Eh, palagay natin sa 30, sa 200, 6,000 ang isa. Pero doon na ako, kita na ako doon kasi sa palang nila pinunang ko doon para sa ibig. And then, siguro yung per kilo ng ubus, buwan-buwan, 60, ano kasi yun eh, 63, 62, gano'n ang kilo ng pagkain. Eh, hindi mo naman ako. Tapos ko lang. Kisenas katapusan. Hindi ang ginagawa. Kisenas katapusan, 20 kilos, minsan isang bag.